So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 29, day 3. Amen. Magbasa na tayo ng mga Bible verses natin. Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Gusto mo bang makita ang Diyos? Dapat pure ang puso mo. Sabagat ang mga dalisay na puso, makakakita sa Diyos. Amen. Hebrews 10:22. Let us come forward to the Holy of Holies with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and having our bodies washed with pure water. Amen. So ito mga binabanggit dito ay mga kondisyon na kung saan tayo ay maihanda bilang mga taong walang kapintasan. Kaya paulit-ulit binabanggit ang ating mga puso. Ang ating mga puso ay ang ating persona. Kung ano tayo, yan ang uri ng puso meron tayo. Amen. At binabanggit din sa atin ang conscience natin, ingatan natin. Na dapat ito ay isang conscience na nawisikan mula sa masamang conscience. Ibig sabihin, mula sa pagiging masamang conscience, nawisikan siya ng dugo upang maging mabuting conscience. Budhi yan. So, yan yung budhi. Magbabasa na ako. Magbasa na rin kayo kung gusto nyo. Maganda rin, meron kayong binabasa. Since the heart is so vitally related to life, God has no other alternative but to deal with our heart so that His life might be regulated out from us. So yung puso natin tinutuos siya para sa isang layunin na ang buhay ng Panginoon ay maregula sa atin. Maregula. So, ibig sabihin, yung buhay niya na dinala niya sa atin, makagawa siya. Magkaroon siya ng kalayaan na makagawa sa loob natin upang sa ganon, maihayag natin ang Panginoon. Amen. Amen. Toward God, ibig sabihin, sa panig ng Diyos, toward God, our heart has 4 great problems. So, tandaan natin itong 4 great problems ng mga puso natin. Nanawa, maiayos natin, matuos natin, para ang puso natin ay maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. So, ano ba itong 4 problems na ito? Okay. Hardness, yun. Impurity, yun. Unlovingness, yun. Unpeacefulness, 4 siya. Hardness, ano pa? Impurity, ano pa? Unlovingness, and unpeacefulness. So, yan yung 4 na binabanggit sa atin na problema ng ating puso. May katigasan siya. Hardness, ibig sabihin, matigas na puso. Unlovingness, isang pusong hindi nagmamahal. Pusong hindi nagmamahal. Nagmamahal din, pero hindi ang Diyos. Kaya ang sinasabi natin, pusong hindi nagmamahal sa Diyos. Yan yung isa sa mga problema ng puso natin. Okay. So, pangalawa doon sa hardness is impurity. Impurity. Hindi siya pure. Hindi niya nakikita ang Diyos. Matigas siya, tapos hindi siya dalisay. Tapos yung sumunod, hindi siya nagmamahal. At ang pangatlo, unpeacefulness. Wala siyang kapayapaan. So, tatalakayin natin itong 4 na condition ng puso natin. At nawa, makita rin natin ang pamamaraan ng Diyos upang tuusin, ayusin itong mga problemang ito. Amen. Hardness is a matter of the will. Impurity is a matter not only of the mind, but also of the emotion. Unlovingness is a matter of the emotion. And the unpeacefulness
is a matter of the conscience. When God deals our heart, He deals with these four aspects so that our heart may be soft, pure, loving, at peace. Kaya yung kabaliktaran ng hard is soft. Yung impure is pure. Yung unloving is loving. At yung unpeaceful ay peace. Na ang ibig sabihin, ang mainam na puso ay malambot, dalisay, nagmamahal, at payapa. So yan ang puso na dapat hangarin natin. Kaya yung kabaliktaran yan ay naging mga problema ng puso. So paano tayo tutulungan ng Panginoon? So dapat palagi maisip natin, ang Panginoon lang ang makakatulong sa atin. Hindi natin kayang lutasin itong mga problemang ito, sasabihin ko sa inyo. Wala tayong kakayahan. At itong mga problema ng pusong natin ngayon, itong binabanggit na apat, ito ay ang puso ng tao nang siya ay isinilang. Ano to? Puso mula sa kapanganakan. Ganyan siya. Kasi tayo ay natisod. Natural, dahil tayo mga natisod, ang ating puso ay hindi mainam. Matigas siya. Hindi siya dalisay. Hindi siya nagmamahal sa Diyos. At dahil sa mga kasalanan, wala siyang kapayapaan. Yan ang ibig sabihin. Kaya tingnan natin isa-isa. Amen. So sabi niya, yung matigas na puso daw ay may kinalaman sa will ng tao. Bakit matigas yung puso mo? Kasi yung will mo ay stubborn. Ibig sabihin, hindi siya sumusunod sa gusto ng Diyos. Ang tao merong katigasan ng ulo. At meron din siyang ugali na hindi sumusunod sa Diyos. Kaya iyan ay ang ating kapasyahan. Naku, so tutuusin ng Panginoon yung ating kapasyahan hanggang sa matuto siyang sumunod sa Panginoon. Pag sumusunod na siya sa Panginoon, ibig sabihin, malambot na yung puso mo. Sa Old Testament, may isang sinasabi dyan eh. Sabi dyan, harden not your heart. If you hear His voice. So inulit yan sa aklat ng Hebrew. Pero yan ay sinabi sa Old Testament. Sabi diyan, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso. Lalo na pag narinig ninyo ang kanyang tinig. Tayo naman sa New Testament, tuloy-tuloy na nagsasalita ang Panginoon sa atin. Sa Espiritu. Huwag mong patigasin yung iyong puso. Kadalasan kasi, yung will, yung pagpapasya, ito ay nilikha para sumunod sa Diyos. Yan ang function ng ating will. Ang problema, hindi natin sinusunod ang Diyos. At ang will natin, madalas, nakadugtong siya sa ating lumang kaisipan. Isang kaisipan na hindi naman napabago. Kaya yung kaisipan na yan ay laban, taliwas sa gusto ng Diyos. So yun yung sinusunod natin. Nagiging stubborn. Tigas ang ulo. Matigas ang puso sa harapan ng Diyos. Kaya yun yung condition natin. Tapos sinasabi naman niya, yung, okay. Ano ba yung dito? Yun namang impurity. Okay. So yung impurity naman, yung hindi dalisay, ay may kinalaman sa ating kaisipan at sa ating emosyon. So yan naman. Bakit tayo nagiging hindi dalisay? Kasi ang kaisipan natin, hindi nakatuon sa Diyos. Marami siyang hinahanap na hindi ang Diyos. So hindi siya pure. Pag ang kaisipan ng isang tao, hindi nakatugon, nakalagak sa Diyos. Hindi siya nakafocus sa Diyos. So malamang, pati yung kanyang emosyon, yung kanyang damdamin, hindi rin makakapagtuon sa Diyos.
Na ang ibig sabihin, napupuno siya ng mga ibang bagay na hindi ang Diyos mismo. Ang kanyang hangarin, ang kanyang gusto, ang kanyang gustong paglingkuran. Hindi ang Diyos. Ang ibig sabihin kasi ng pure, hindi ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng hindi pure. Bakit hindi pure? Kasi hindi ang Diyos eh. Ang iniisip mo, hindi ang Diyos. So, hindi ka pure. Ang gusto mo, hindi ang Diyos, hindi ka pure. Kaya, hindi pure, related siya sa kaisipan at sa damdamin. So, yan ang mga aayusin ng Panginoon. Tapos yun naman, unlovingness is a matter of the emotion. Emotion talaga yan. Sapagat ang emosyon natin ay nilikha upang magmahal. Hindi naman sa hindi nagmamahal ang emosyon mo. Kaya lang, ang nangyayari, hindi niya minamahal ang Diyos mismo. Marami kang mahal na hindi ang Diyos lang. Pwede mahal mo ang Diyos. Pero maliban sa Diyos, meron pa mga iba na mahal ka. Hindi pa rin pure. Hindi ko sinasabing hindi natin mahal ang Panginoon. Maaring mahal mo siya, pero marami kang ibang mahal. Kung minsan, yung Diyos natin napupunta lang sa pang-3, pang-4, pang-5. Meron ka pang unang pag-ibig na ibang bagay. Kaya ang ating emosyon aayusin ng Diyos para maging mapagmahal tayo. Sapagat ang Diyos natin ay silosong Diyos. Seloso siya. Ayaw niya nung meron siyang kalaban sa puso mo. At ayaw niya yung lang siya, hindi siya number 1 sa'yo. At ayaw ng Diyos na ang pag-ibig mo sa Kanya, ang gaang. Kaya, ang pagkadalisay ay nakadepende sa emosyon natin. Sa pag-ibig natin na nasa emosyon. Amen. Amen. Yun namang unpeacefulness. Bakit wala tayong kapayapaan? Ito naman ay may kinalaman sa ating budhi. Budhi natin walang payapa. At itong budhi kasi natin, nangyayari na wala siyang payapa kasi hindi natin natutuos yung mga negatibong bagay sa puso natin. Hindi natin natutuos, hindi natin nalilinisan ang ating panloob na bahagi. May mga kasalanan na hindi natin nakukonfess sa Panginoon. Nagagawa mong mali, kasalanan. Tapos hindi mo hinahayag sa Panginoon upang patawarin Kanya at linisin Kanya ng Kanyang dugo. Kaya nangyayari, yung ating budhi, walang kapayapaan. May kondenasyon siya. Nakukondena siya ng mga bagay na mali sa buhay natin. Kaya wala tayong kapayapaan. So yan yung 4 na kondisyon ng puso natin na kailangan tuusin ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng tamang puso. Isang pusong dalisay, isang puso na malambot, dalisay, at isang pusong nagmamahal at walang kaguluhan. Payapa siya. Pag naabot mo yan, wala kang kapintasan sa harapan ng Panginoon. Amen. So first, God wants our heart to be soft. To be soft means that the will of the heart toward God is submissive and yielding, not stiff-necked and rebellious. Ito yung soft heart. Ang soft heart. Ibig sabihin, ang isang malambot na puso ay nagpapasakop sa Diyos. At nagpapaubaya. Ibig sabihin, sumusunod. Nagpapasakop, nagpapaubaya, yielding. At siya ay tumatalima sa mga sinasabi ng Diyos. At sa kabaliktaran, hindi siya stiff-neck, hindi matigas ang kanyang leeg. Ibig sabihin ng stiff-neck dito, matigas ang ulo.
masuwayin. At dapat hindi tayo rebellious, hindi tayo rebelde sa Diyos. Naku, masama ang rebelde sa Diyos. Nagre-rebelde. Ang resulta kasi ng mga pagre-rebelde ay pagiging matigas ang puso. Mga kumukontra kasi yan. Yung mga rebelde, sumasalungat. Hindi kumikilala sa autoridad. Hindi kumikilala sa pamunuan ng Diyos. Hindi kinikilala ang Diyos bilang ulo, bilang Panginoon, bilang Hari, bilang Diyos. Kaya dahil diyan, matigas ang kanilang puso. Kaya seryoso rin to, itong ganitong kondisyon. Amen. When God deals with our heart, so that our heart is soft, He takes away the heart of stone of our flesh. Amen. And gives us a heart of flesh. This means that He softens our heart, stony heart. He softens our hard, stony heart, so that it becomes a soft heart of flesh. Yung puso kasi natin, ang salitang ginagamit yan, pinapalitan ng Diyos. Pinapalitan niya. Of course, yung puso natin, yan naman lagi yan. Pero sa spiritual, napapalitan ng Diyos yan. Gagawin niya yan na isang malambot na puso at isang pusong laman. Hindi pusong bato. Ang pusong bato, ano yan? Ibig sabihin, bato yan, matigas yan. Ang laman ay puso ng tao. Ang ibig sabihin ng pusong laman, puso ng tao yan. Hindi tayo babaguhin ng Diyos para tayo maging anghel. Kundi laman pa rin tayo, pero gagawin niya yung puso natin na puso ng laman. Isang tao na malambot ang puso. Yun ang ibig sabihin nito. Amen. How does He soften our heart? So magandang tanong to. Paano niya pinalalambot ang puso, mga kapatid? Yung puso natin, paano siya palalambutin ng Diyos? Siyempre, meron siyang paraan. Meron siyang paraan. O kung hindi ang Diyos, tatanungin ko kayo, paano mo palalambutin ang puso mo? Sasabihin mo ngayon, no way, walang paraan. Pero ang Diyos, meron. So, pakinggan niyo to. God often uses His love first to move us. Yon. So, ang unang paraan na ginagamit ng Diyos para lumambot ang ating puso ay ang Kanyang pag-ibig. Hihipuin niya tayo ng Kanyang pag-ibig. At yun yung pinaka-best way ng Diyos para palambutin ang ating puso. Ibig sabihin kasi nito, yung pag-ibig may attraction eh. So, gagamitin ng Diyos yan. Una-una, sa katunayan, mahal tayo ng Diyos. Kaya lang, hindi mo nakikita. Hindi mo naiisip, hindi mo alam. At wala kang pandama. At wala kang pagkatanto sa pag-ibig ng Diyos. Kasi minsan, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Ang Biblia kasi naghahayag ng pag-ibig ng Diyos eh. Diba? Kung inisip mo, nabasa mo, ang Panginoon ay namatay sa krus para sa iyo. Sapagkat mahal na mahal ka niya. Diba? Yung corona na matulis, ang haba ng crown, ng thorn, ng tinik, ibinaon sa ulo niya. Sakit nun. Dahil mahal ka niya. Ibig sabihin, binata niya yung mga ganitong bagay. Yung pako na lumusot sa kanyang kamay, paa. Dahil mahal ka niya. Yung kahihiyan na binata niya. Binata na siya ay nasa krus. Dahil mahal ka niya. Pag nababasa mo itong mga ganitong istorya, naaantig yung puso natin ng pag-ibig ng Diyos. At bukod pa dyan, may mga pangyayari sa buhay natin na nahihipo natin ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Sa panahon ng pagpapagaling niya. Diba? Damang-dama mo, mahal ka ng Panginoon. Sa panahon ng kanyang mga kaligtasan, pagpapala, paggagabay, pag-iingat, lahat ng ito ay nadadama mo ang pag-ibig ng Diyos.
Yung anak mo, inaalagaan ng Panginoon. Yung iyong trabaho, inaalagaan ng Panginoon. Yung kalusugan mo, yung asawa mo. Kumisa nagkakasakit, pero kitang-kita mo na yung kamay ng Panginoon. Nagpapagaling. At maging ang buhay eklesiya, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Maski na hindi tayo karapat-dapat, tinatawag niya tayo. Hindi niya tayo binibitiwan. Dahil mahal tayo ng Panginoon. So, ang gagawin ng Panginoon, ihipuin ka niya ng kanyang pag-ibig. Bubuksan niya yung mata mo para makita mo gaano ka kamahal ng Panginoon. At dahil dyan, lalambot yung puso mo. Sasabihin mo sa sarili mo, Panginoon, I love you. Mamahalin kita. Ikaw lang ang mamahalin ko. Sabagat kung hindi kita mamahalin, wala namang karapat-dapat na mahalin dito sa mundo. Sabagat lahat ng bagay dito sa mundo ay lumilipas lang naman. Di ba? So, ang ganda ng istorya ng love natin sa Panginoon. Gagawin niya ng Panginoon. Amen. So, paano niya papalambutin yung puso natin? Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Aakitin niya tayo. At pag sinabi mong pag-ibig niya, kasama na yung kanyang kagandahan. Kasama na yung kanyang kabutihang loob. Kasama na yung kanyang mga pagpapala sa buhay natin. Hindi mo pa ba mamahalin ng Panginoon? Sa akin, sapat na yan eh. Kumbaga sa sobra-sobra na yan para mahalin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yun ang unang gagamitin ng Panginoon. May pangalawa pa to. Ito naman pangalawa. Amen. If love cannot move us, wow. Ang tigas ng batong-bato talaga yung puso mo. Yung pag-ibig niya, hindi ka magalaw. Tigas pa rin ang puso mo sa kabila ng kanyang pag-ibig sa iyo. Ang tigas. May mga tao naman ganyan. Pwede ko sabihin. At may panahon na ganyan din tayo. Ang tigas ng puso natin. Nagre-rebelde. Tumitigas. Pag nagrebelde ang isang tao, laban sa Diyos, gusto niya saktan ng Diyos. Gusto niyang kontrahin ng Diyos. Merong nadinig ako, isang sister. Isang araw, nagrebelde siya sa Diyos. Alam niyo kung anong ginawa niya? Bumili siya ng malalaking idols. Dinala niya sa bahay niya. Hindi ko naman nakita, narinig ko lang yung istorya. Kinilabutan nga ako. Grabe. Hindi lang siya naging rebelde. Talagang ginawa niya yan. Sapagkat siya ay natisod sa Diyos, nag-rebelde siya. Tigas ng kanyang puso. Pero yung sister na yan, lumambot din. Inalis niya lahat yan. Nagsisi siya. At bumalik siya sa Panginoon. May isang panahon lang na gano'n. Okay, so tuloy ko na ito. Ito, paano ba mangyayari pag hindi tayo nahipo ng kanyang pag-ibig? So sabi niya, if love cannot move us, He uses His hand through the environment to strike us. Amen. Until our heart is softened. Once our heart is softened, His life can work within us. Amen. So, naintindihan niyo ba ito? Hindi ka makuha sa unang pamamaraan niya. Gagamitin niya ang kanyang kamay. Niya to strike you. Ibig sabihin ay para paluin ka. So yun, hanggang lumambot ka. Hahagupitin ka ng kamay niya hanggang lumambot ka. At sabihin mo, Panginoon, suko na. At kung ikaw ay lumambot na, yung buhay niya gagawa sa iyo. Alam ko naman, kaya nyo nang intindihin itong mga salitang ito. Hey, may mga kapatid, minsan ayaw nilang marinig na ang Diyos ay namamalo. Hindi totoo yan, brother. Hindi namamalo ang Diyos. Ayaw nilang marinig na ang Diyos ay nagdidisiplina. Sabi, hindi nagdidisiplina ang Diyos. At huwag mong sasabihin yan. Ayaw ko marinig yan. Bakit ayaw mo marinig? Dahil takot ka. Ibig sabihin,
So ilang tao ang dumaan sa ganyan. Matitigas ang puso. Pero bandang huli, na-realize nila, kamay ito ng Diyos. Hindi ko ito pwedeng labanan. Mas malakas siya kaysa sa atin. Tandaan nyo yan. So, ayoko naman gumamit na ng mga halimbawang mga maging nakakatakot sa inyong dating. Pero tandaan natin, ang kamay ng Diyos ay dumadating sa taong matigas. At minsan, hindi mo alam kailan. Hindi mo alam kailan dadating yan. Pwede ngayon, nagmatigas ka. Hindi ka nagpapakita ng pagpapasakop sa Diyos. Walang nangyayari sa buhay mo. Parang okay pala, okay naman lahat. Wala naman nangyayari eh. O sige. So, pero hindi mo alam, isang araw, pag gumalaw ang kamay ng Panginoon, hindi ganun kadaling alisin. Alam niyo ba yon? Pag gumalaw na yung kamay niya, ialis mo, hindi na maalis. At bumibilang ng taon, matagal, pag nakita ng Panginoon na talagang lumambot ka na, tsaka lang niya aalisin yung kamay niya. At minsan, nagbunga ito na marami mga kapinsalaan sa buhay natin. Mga bagay na nawala, mga bagay na nasira, mga pagdurusa, damdamin ng hinagpis, hanggang sa Lord Jesus, tama ka pa rin. Eto ko, bababa na ako, Panginoon. Yan, lumambot ka na. Sa panahon na yan, gagawa na ang kanyang buhay sa atin. Pero hindi ba napakainam ng unang paraan? Yung pag-ibig niya, napakainam yun. Tanggapin natin yan. At yan yung normal na buhay natin. Araw-araw, pumupunta ka sa Panginoon, nagsasalamuha ka, upang higit mo siyang ibigin. Higit mo siyang kilalanin. Higit mo siyang pahalagahan. Sapagkat ang kanyang pag-ibig ay umaakit sa atin. Diba? Sabi, for the love of God constrains us. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagpumipilit sa atin. Kasi yung pag-ibig, pag siya ang pumipilit, matamis siya. Pero ang pagpilit niya sa atin ay ang kamay niya, medyo masakit siya. Pero wala ka din magagawa. So anong gusto mong gamitin ng Diyos sa iyo? Pag-ibig o kamay? Una sa lahat, gagamitin muna niya yung pag-ibig niya. Yan ang una. Diyan siya mag-uumpisa. At yung mga natuto, naakit niya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, hindi na niya kailangan gamitin yung kamay niya. Mari may mga disiplinang minor, kasi hindi naman nawawala yan. Pero, bahagi pa rin siya ng pag-ibig. Hindi katulad yung sinasabing, God will strike you. Ministry to, mga kapatid. Hindi ko sariling salita ito. Amen. Amen. Second, God wants our heart to be pure. A pure heart means a heart that sets its mind specifically on God. It is also a heart in which the emotion is exceedingly pure and simple toward God. If only loves God and wants God, it only loves God and wants God. Okay, so yan yung pure. It only loves God and wants God. So yung characteristic ng isang pure heart, gusto lang niya ang Panginoon at ang Panginoon lang ang kanyang minamahal. Yun lang. Diyos lang. Pag sinabi kong Diyos lang, walang iba. Amen. Besides God, it has no other love, inclination, or desire. Matthew 5:8 says, the pure in heart shall see God. Amen. So kung minsan may mga tao, sabi nila, parang hindi ko nahihipo ang Diyos. Hindi ko siya naradama. Parang hindi ko siya naririnig. Ibig sabihin, hindi mo nakikita kasi ang Diyos. Kung nakikita mo ang Diyos, na
nadadama mo siya, naririnig mo siya, nahihipo mo siya, natatamasa mo siya, napapasaya ka niya. Pag wala yung mga ganyang experience, ibig sabihin, hindi mo nakikita ang Diyos. At ang pinaka-unique na dahilan, hindi ka pure. Marami kang gusto maliban sa Diyos. Amen. Amen. Thus, if the heart is not pure, we cannot see God. If our thoughts is a little concerned with things outside of God, or if our emotion has a little love toward things outside of God, our heart is no longer pure. Sabi mo, maliit na bagay lang yan. No? Pero maski maliit na bagay, kuminsan, nagsasanhi na maging hindi dalisa yung ating puso. Konti lang naman, brother eh. Parang nagandahan lang ako sa isang bagay. Medyo napahanga ako. No, napahanga ka, gabi-gabi iniisip mo. Ano ba klase yan? Nawala na tuloy yung presensya ng Panginoon sa iyo. No, may mga bagay minsan, lumabas ka sa labas, pumunta ka ng mall, may nakita ka doon, pinangarap mo yung bagay na yan. Araw-araw, iniisip mo. Pinag-iipunan mo na ng pera para mabili mo. Pero ano nangyari? Yung heart mo nawala sa Panginoon. Napunta doon sa bagay na yun. Madali tayo maakit at madali tayo magmahal ng ibang bagay. No? At dahil dyan, madaling yung puso natin mahaluan. No? Hindi na siya pure. Amen. 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 Therefore, we must pursue with those who call on the Lord out of a pure heart, and with those who love the Lord and want God with a pure heart. Then, we can let the life of God work freely within us. So maganda yung verse na sinabi, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, kasama niya ang mga dalisay ang puso. Na ito ay tinuturuan tayo na kung may mga kapatid na gusto natin palagi mga kasama, dapat isang kondisyon, dalisay ang kanilang puso. Sumama ka, malapitan ka sa mga kapatid na dalisay ang puso. Huwag dun sa mga contaminated yung heart. Kontaminado ang mga puso. Tapos sasama ka. Aayain ka niyan kung saan-saan. Minsan ayain ka niyan. Ay, punta tayo. Manood tayo ng basketball. Punta tayo ng Manila. Ganun. Sumama ka sa akin. Meron magandang concert ngayon. Kasi hindi pure ang puso nila. Ay, merong celebration. Brother, ang ganda. May show. Ano mga show na maraming klaseng show. Diba? Hindi pure ang puso. Sumasama ka. Maging hindi rin pure ang puso mo. Kaya ang Biblia, sinasabi niya, yung samahan mo, at ikaw ay sumasamang tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ay yung mga dalisay ang puso. Of course, sa church, sinasabi ko, lahat ng mga kapatid, mahalin natin. Pag-pray natin. Pero may mga exception pagdating sa pagiging close. Ano ba yun? May mga closeness din sa church kasi. Dapat ang closeness nyo, nagpa-pursue kayo. Halika, brother, sama-sama tayo. Anong gagawin? Mag-MR tayo. Maganda yun. Sama-sama tayo. Mag-door knock tayo. Magbisita tayo, mga kapatid. Sama-sama tayo. Magsama-sama sa mga positive na bagay. Ang worst pa, nung dati nabalitaan ko, mga brother, sama-sama. Umiinom. Naku, nung mabalitaan ko, kinilabutan ako. Mga brother, ha? Oo, brother. At may pasimuno yan. Yung mga ganyan. Kaya mag-iingat tayo. Kayo, minsan, natatangay kayo ng mga kapatid. Tignan mo, anong klaseng kapatid ito? Pure ba ang heart nito? Kailangan pure ang heart. Dalisay ang kanyang puso. Bakit siya lumalapit sa isang kapatid? Mahal niya ang kapatid.
gusto niyang pastulin, gusto niyang makasama sa gawain ng Panginoon. Pero kung may ibang feeling maliban dyan, dapat maging ang ating relasyon. Dapat umiikot lang sa isang relasyon ng brotherly love. Hindi, body-body. Hindi ako against ng kumakain sa labas sa mga kapatid. Wala nang kain naman yan eh. Wala namang problema dyan eh. Pero maging yan, dapat dalisay ang puso natin. Dalisay ang puso natin sa isa't isa. Wala tayong iniisip sa mga kapatid. Dalisay siya. Kaya nawa padalisayan ng Panginoon ng ating mga puso para karapat dapat tayong humalo sa mga kapatid. Amen. So, yun. Amen. So, mag-iingat kayo. Minsan kasi matagal na mga nagbabadi-badi, nagiging natural na yan eh. Minsan nauuwi na rin niya sa chismisan eh. Nauuwi na rin niya sa mga body-body. Ano na kayo eh, sanay na kayo sa isa't isa eh. Kaya nga sa church life eh, matutusin eh, dapat walang ganyang bagay. Ang ating relasyon ay sa Panginoon. Amen. Third, God wants our heart to be loving. A loving heart means a heart in which the emotion loves God, wants God, thirsts after God, yearns for God, and has affection toward God. Song of Songs in the Old Testament says that as the Lord's people, we should love the Lord as a woman loves her beloved. Amen. So ito yung yung loving God. Okay. Ang loving God, sabi niya, isang puso na kung saan ang kanya emosyon ay umiibig sa Panginoon. Damdamin na, yung damdamin niya nakalagay sa isang sitwasyon na iniibig niya ang Panginoon. Alam niyo naman ang damdamin ng umiibig eh. Alos lahat naman tayo nakaramdam na niyan eh. Pero madami ang pagkakataon, yung pag-ibig natin, naranasan natin sa tao o sa asawa natin, sa anak natin, sa magulang natin. Pero alam natin kung ano ang pag-ibig. Marami tayong experience dyan at marami rin ako nakita na istorya ng pag-ibig sa tao. Naku, pag ang tao ang umibig, hindi mo kayang hadlangan. Kasi istorya ng emosyon yan, napakalakas niya, napaka-powerful ng pag-ibig. Pero kung nagkataon, yung pag-ibig na yan ay pumunta sa Diyos. Napakagandang istorya niyan. Kaya sabi niya, dun sa Song of Songs, okay, na istorya ng pag-ibig, tayo ay tumatayo sa isang babae na umiibig sa isang lalaki. Alam mo naman ng babae, pag umibig siya, hindi, hindi basta-basta yan. Pag ang babae ang natutong umibig, pag na-inlove na siya, yun ang istorya ng Song of Songs. Kaya sabi niya, yung emotion mo, mahal niya ang Diyos, gusto niya ang Diyos, uhaw siya sa Diyos. No? At siya ay nagpapaubaya sa Diyos. Okay, meron siyang affection sa Diyos. So yan yung istorya ng pag-ibig. Yan ang gustong makamit ng Diyos sa atin. Gusto niya na uminit ang ating mga emosyon para sa Kanya. Oh, Panginoon. Si Mary Magdalene, isa sa pinakamagandang halimbawa. Ang init ng kanyang emosyon para sa Panginoon. Madaling araw pa, gising na. Madilim-dilim pa, gising na. Sobrang nag-aalab yung pag-ibig niya sa Panginoon. At dahil dyan, gustong-gusto niya makita ang Panginoon. Sobrang in love siya sa Panginoon. Yung babae na nagbasag ng alabastong sisidlan, napakamahal niya ang Panginoon. Kaya sa Biblia, karamihan mga nag-express ng matataas na pag-ibig sa Panginoon, mga kababaihan. Pero sa pangkalahatan, dapat ito ay ang Eklesiya. At sa buhay natin, dapat katulad tayo ng isang babaeng in love sa Panginoon. Maski lalaki ka, dapat para kang babae na naghahabol sa Panginoon. Habol ka ng habol sa Panginoon. Sunod ka ng sunod sa Panginoon.
At may oras na naiinip ka sa Kanya. At may oras na, naku, busy ka sa isang bagay pero ang isip mo nasa Panginoon. Yung emosyon mo, lugod na lugod, no, sa Panginoon. Amen. So, tuturuan tayo ng Panginoon yan. Amen. This love is so deep and unchanging and is as strong as death. Yung pag-ibig, malakas siya na katulad ng kamatayan. Dati hindi ko maintindihan to. Ano ba yung pag-ibig na kasing lakas ng kamatayan? Kasi kamatayan may power yan eh. Okay. Pag dumating siya, hindi ka pwede magsabi ng hindi na muna. Next time, bumalik ka na lang. Hindi. Ang kamatayan, pag dumating siya, wala ka nang magagawa dyan. Powerful siya. Powerful. Hindi ba yung isang tao, sabi ng Panginoon, mayaman na siya, dami na niyang ani. Sabi niya nung gabi na yun, sabi niya, magtatayo ako ng maraming kamalig. Lahat ng mga ani ko, ipupunuin ko yung mga kamalig ko. Ang dami niyang plano. Pero sabi ng Panginoon, hangal. Hindi mo alam, ngayong gabi, kukunin na yung buhay mo. Ang lakas nun. Ibig sabihin, ang dami pa niyang plano. Pero dadating na si kamatayan. Powerful. At hindi ka na aabuti na umaga. So, dapat ang pag-ibig natin sa Panginoon is as strong as death. Walang bukas. Ibig sabihin, walang bukas. Ngayon na. Sabi ng puso mo. At ang pag-ibig mo, walang pinopostpone. At walang pagsasabi ng, unahin ko muna. Yung Lord's table. Lord's table. Lord's Day yan, linggo yan. Ang daming lakad ng tao pag linggo. Pero pinipili mo lagi ang Panginoon. Ayaw mo salihan anumang aktibidad dahil yan ay para sa Panginoon. Then mahal mo talaga ang Panginoon. Pero kung minsan, kita natin ang sitwasyon ng church, hindi naman ganyan. Pero na lang pag may love feast, daming tao. So, pero yung totoo nagmamahal sa Panginoon, wala sa kanila yan. Love feast. Panginoon ang gusto ko. Amen. Amen. This love is so deep and unchanging and is as strong as death. Because this book speaks especially of our love toward the Lord, it also shows forth especially our growth in the life of the Lord. Then in the New Testament, in John 21, the Lord asked Peter 3 times, "Do you love me?" This means that the Lord desired to lead the emotion of Peter to so love the Lord that he could be one who has a loving heart toward the Lord. Diba? So ang ganda nun, si Lord 3 times sinabi niya kay Peter, mahal mo ba ako? Ang tindi ng tanong na yan. Mahal mo ba ako? 3 beses inulit. Umuuna siya at tinanong uli. Ibig sabihin, yung emosyon ni Pedro, ginising talaga ng Panginoon. Ginising niya. Do you love me? Do you love me? Do you love me? So, gusto ng Panginoon yung emosyon natin, huwag matulog. Ma-stir up siya. Magmahal sa Panginoon. Siya lang ang mahalin. Ibigay sa Kanya ang unang pag-ibig. At mahalin siya ng buong lakas, buong kaisipan, buong puso, buong emosyon, at buong kung ano ka. Yan ang gusto ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, ang pag-ibig na gusto niya, yung isang pag-ibig na lumalampas pa sa pag-ibig ng asawa sa kanyang asawang babae. At ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. At gusto niya ang pag-ibig natin, lampas pa sa pag-ibig natin sa magulang natin.
at lampas pa sa pag-ibig ng anak mo sa anak mo. Ganyan. Umabot na ba tayo sa ganon? Pag hindi ka umabot, kulang ang standard ng pag-ibig natin at hindi natin masasabi na yung puso natin ay walang kapintasan. Kaya ang pag-ibig sa Panginoon, meron siyang aspekto ng growing. Dapat nag-grow siya. Kaya sa John na nabasa ko, sabi diyan, perfect love casts away all fear. Ibig sabihin, pag umabot ka sa isang perfect love, wala ka ng takot. Wala ka ng takot. Ano ba yung isa sa mga kinatatakutan natin ngayon? Pagbalik ng Panginoon. Minsan, hindi naman tayo talaga takot sa lindol. Nakakatakot yan. Kaya lang, yung lindol kasi nagpapaalala sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya lalo tayo natatakot. pag may lindol, papasok sa isip. Kung alam mo ang scripture, pag may lindol, papasok sa isip mo, ay, babalik na sila. Kakatakot. Kala mo, pagkatapos ng lindol, andyan na siya, nakatayo na sa harapan. Saan ka natakot? Hindi sa lindol, kundi sa pagbabalik ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi perfect ang pag-ibig mo sa Panginoon. Kung perfect yan, wala. Ibig sabihin, napakakalmado mo sa lahat ng panahon ng buhay mo. Amen. Amen. Okay, so, fourth, God wants our heart to be at peace. A heart at peace means a heart in which the conscience has no offense, no condemnation, or reproach. It is safe and secure. The conscience within us represents God who governs us. Yung conscience natin ay kinatawan ng Diyos sa loob niyan eh. Alam niyo ba? Na ang ibig sabihin, ang kanyang pamamahala ay nadadama ng ating conscience. Ang conscience natin o budhi, isang organ na nilagay ng Diyos sa atin upang magkaroon ka ng pandama sa Diyos. Kung siya ay natutuwa sa iyo, ramdam ng conscience mo, napakapayapa niya. Pero pag may ginawa kang mali, ang conscience mo walang peace. At kapag walang peace sa conscience natin, may condemnation. Yan ay katulad ng Diyos na kinukondena tayo. Yan ay katulad ng Diyos na inuusig tayo. Ang ginagamit niya, yung conscience natin. Kaya wala tayong peace. Sapagkat ang Diyos ay merong laban sa atin. So yan ang function ng ating conscience. Bakit hindi payapa ang buhay mo? Sabihin ko, hindi dahil wala kang pera. Bisa isipin mo, hindi payapa yung buhay mo. Kasi wala akong pera, hindi. Kasi ang conscience mo, walang kapayapaan. Hindi mo tinutuos. Bakit hindi payapa ang buhay mo? Sabi mo, kasi marami kong kaaway eh. May mga threats sa akin. Hindi yan. Ang ibig sabihin yan, may problema ang budhi mo. Pag naayos mo yan, mawawala lahat ng takot sa buhay mo. Parang pag-ibig din yan eh. Kapag hindi payapa ang ating budhi, meron kang ginagawang anomaly sa buhay mo. May mga bagay na hindi mo tinutuos. Hindi payapa ang buhay mo. At dahil dyan, hindi payapa ang iyong puso. Ano siya? Nagugulo siya. Nagugulumihanan. Yun. Hirap pronounce. Nagugulumihanan ang puso mo dahil may problema ang conscience mo sa Panginoon. Lalo yung mga hindi nagpapatawad. Pero hatred sa loob, may galit na tinatago. May sama ng loob. Pag matagal mo na siya nakausap, biglang lalabas sa bibig niya yung kanyang sama ng loob. Nakatago sa kanyang puso. Pag nakahanap siya ng ka-close niya, ilalabas niya. Ano ibig sabihin niyan? Wala kang kapayapaan.
Bumabalik ka minsan sa church life, pero nandyan pa din yan. Nawawala ka uli. Sapagkat hindi mo tinuos yung mga bagay na yan. Kung nagpatawad ka, dapat wala na yan. Wala na yan. Ibig sabihin, hindi ka nagpapatawad. Nananatiling, merong muhi sa loob mo. Galit o selos. Di ba? O hindi ka makalimot. Yung sugat, hindi gumagaling. Ang sakit. Di ba? Dapat humingi ka ng biyaya sa Panginoon para mawala na yan. Mahukay lahat yan ng Panginoon. Tandaan natin, mas malaki ang utang natin sa Panginoon. Pero pinatawad ka niya. Mula dyan sa prinsipyo yan, tumanggap ka ng biyaya para makapagpatawad ka rin. So mga kapatid, itong tinatalakay natin na ito ay istorya ng puso lahat ito. Na pag naiayos natin ito, ang ating puso ay magiging matatag. Hindi na siya pabago-bago. Matibay ang ating katayuan sa ating pag-ibig sa Panginoon. Dalisay siya. Ang Diyos lang ang gusto niya. Araw-araw nakikita mo ang Diyos, nahihipo mo, naririnig mo. Diba? At tinuos mo na lahat ng mga impurity sa buhay mo. Lumambot na yung buhay mo, ay yung puso mo. Lumambot na siya. At naging nagmamahal siya. At may kapayapaan na siya. Wala siyang kapintasan sa pagbalik ng Panginoon. We must deal clearly with all the offenses, condemnation and reproach, so we will persuade our heart before Him. When our heart is thus at peace, God can pass through, and the law of life of God can continue to work within us. Amen. So, ang mga may kapayapaan sa puso, malakas ang espiritu. Totoo yan. Kapag ang puso mo ay payapa, walang kondenasyon ang iyong budhi, ang lakas ng espiritu mo. Pag nag-preach ka ng gospel, ang mga tao ay naliligtas. Pag nag-visit ka ng mga kapatid, ang mga kapatid ay nare-rescue. Kapag nagpropesiya ka sa meeting, ang mga kapatid ay natutustusan ng buhay ng Diyos. Kasi maayos kang tao sa harapan ng Panginoon. Amen. At paano mo yan malalaman? Sa pamamagitan ng budhi mo na nasa kapayapaan. Oh, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kami tinutulungan upang ang aming mga puso ay maituos sa harapan mo. Mag-iisang malambot siyang puso. Isang pusong dalisay, nagmamahal at merong kapayapaan. Salamat sa mga salita mo, Panginoon. Patuloy mo kami gabayan at tulungan para sa pagwawasto ng aming puso upang ito ay walang kapintasan sa iyong pagbabalik. Amen.